Gagamitin na rin daw sa eleksyon 2016 ang ilang libong lumang PCOS machines bilang pandagdag sa mga rerentahang makina sa Smartmatic. Pero hindi lang mga bagong OMR o Optical Mark Reader machine ang isusupply ng Smartmatic. Kasama rin daw sa kontrata ang pag-iimprenta ng mga balota, bagay na inaalmahan ng mga empleyado ng NPO o ng National Printing Office. Nakasaad kasi sa batas na eksklusibo sa NPO ang pag-iimprenta ng mga election paraphernalia gaya ng mga balota. May report si Teresa Andrada. Taong 2012, binili ng Commission on Elections ang may 80,000 na PCOS machine sa halagang 1.8 billion at nagamit noong eleksyon 2013. Pero noong nakaraang buwan, nagdesisyon ang COMELEC na magrenta na lang ng 93,000 na Optical Mark Reader machines o OMRs mula sa Smartmatic sa halagang 7.9 billion pesos na siyang gagamitin naman sa eleksyon 2016. Wala na raw kasing panahon para maipaayos pa ang mga nasira ng PCOS machine. Pero bilang pandagdag, nagdesisyon ng COMELEC Bank na gamitin ng nasa 5,000 hanggang 10,000 lumang PCOS machines. Gagamitin daw ito para sa persons with disabilities at local absentee voting. Ililinisin at isa sa ayos daw ang mga ito sa warehouse sa Laguna. We will just manually upload the tabulated results from the old PCOS. It will make the work faster. Posibleng hindi lang mga bagong OMR ang isusupply ng Smartmatic para magamit sa eleksyon 2016. Paliwanag ng COMELEC, nakabundle kasi sa lease contract na ipinabid out ang printing services ng mga balota. We didn't know who will be the winning bidder for the bidding. Now, hindi namin alam kung depending sa requirements ng machines, kung may certain type of paper, may certain type of printing material na kailangan. That's why we had it bundled because we wanted the paper to be the ballots to be extremely compatible with the machine. Kine-question ng ilang mambabatas ang desisyong ito ng COMELEC. Dapat daw sa National Printing Office o NPO ibinigay ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga sensitibong dokumento tulad ng mga balota. Maging ang NPO Workers Association o NAPOA, hindi maintindihan kung bakit hindi sa kanila ipinagkatiwala ang pag-iimprenta. We are just wondering why na they are still bent on giving it and awarding it to a private entity, when in fact, NPO still exists. Sa Memorandum Circular Number 180, nakasaad raw na eksklusibong NPO o Bangko Sentral ng Pilipinas lang ang mag-iimprenta ng mga official ballot, election forms at iba pang election paraphernalia. Bago raw ipinabid out ng COMELEC ang kontrata para sa mga bagong OMRs, inalam daw muna kung compatible ito sa mga printing machines ng NPO. Nagawa naman daw ng NPO na makaimprenta ng balota noong 2013 midterm elections gamit ang mga digital machine na kanilang inupa. Sa ngayon, meron na rin naman daw digital machines ang NPO na pwedeng gamitin. Pero with regard to actual printing and administrative supervision of the printing, it should be the NPO. Kasi under the law, kami lang talaga. Sagot ng COMELEC, NPO pa rin naman talaga ang mag-iimprenta ng mga balota. To be clear, NPO will do the printing because that is provided for by law. BSP has already told us that they are not interested. But NPO, it seems, is interested, so by law, they should do the printing. Noong 2010 presidential election, Smartmatic ang nag-provide ng mga makina pero NPO nag-imprenta dahil wala pang digital machines ang NPO noon. Teresa Andrada, GMA News.